Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa online learning module na Time Management Mastery para sa financial advisors mula prospecting hanggang closing. Ang learning module na ito ay inihanda ni Coach Jun Mark M. Rilin. Isa sa pinakamalaking challenge ng mga financial advisor ay hindi kakulangan sa produkto, hindi rin kakulangan sa opportunity. Ang tunay na challenge ay time management. Maraming advisors ang busy buong araw, pero pagdating ng weekend, napapansin nila na kulang ang bagong clients o production. Sa session na ito, matutunan natin kung paano i-manage ang oras ng stratehiko mula prospecting hanggang closing, para bawat araw ay may resulta. Bago tayo mag-dive sa techniques, tandaan ito. Maraming advisors ang sobrang busy buong araw. Meetings, chats, posts, pero pagdating ng weekend, kulang pa rin ang bagong clients o production. Ibig sabihin, hindi pagiging busy ang goal. Ang goal ay strategic na oras. Kada oras, may malinaw na outcome. Module Objectives. Pagkatapos ng session na ito, inaasahan na ang bawat advisor ay makahagawa ng structured daily schedule, maiintindihan kung alin ang income-generating activities, makakapag-manage ng pipeline mula prospect hanggang client, at makakabalanse ng lead generation, appointments, presentation, at admin tasks. Ang financial advisor ay hindi binabayaran base sa pagiging busy. Ang financial advisor ay binabayaran base sa results. At ang results ay galing sa tatlong pangunahing activities. Una, prospecting. Pangalawa, presentation. At pangatlo, closing. Lahat ng ibang ginagawa ay support activities lamang. Ganito umiikot ang business ng isang productive advisor. Prospecting, appointment setting, financial needs analysis, presentation, closing, at pagkatapos, client service at referrals. Kapag araw-araw tumatakbo ang cycle na ito, nagiging predictable ang production. Section 3. Ideal Daily Work Schedule. Suggested Workday, 8 hanggang 6 p.m. 8 hanggang 9, Preparasyon at Planning. 9 hanggang 11, Prospecting at Lead Generation. 11 hanggang 12, Appointment Setting. 1 hanggang 3, Client Meetings at Financial Needs Analysis. 3 hanggang 5, Presentation at Closing. At 5 hanggang 6, Administrative Tasks at Follow-up. Sa susunod na slides, i-breakdown natin ang bawat time block at ang expected outcome. 8 awa hanggang 9 ng umaga. Preparation at planning. Mga gawain. I-review ang goals. I-check ang prospect list. I-prepare ang presentation materials. At mag-follow up ng clients. Outcome. Malinaw ang direksyon ng araw. Kapag malinaw ang direksyon, mas mabilis ang execution. 9 a.m. hanggang 11 a.m. Prospecting at lead generation. Ito ang pinaka-importanting activity. Dito nagsisimula ang production. Mga halimbawa, pag-message sa bagong prospects, pagtawag sa warm leads, social media engagement, pag-ask ng referrals, LinkedIn outreach, at pag-expand ng network. Goal, 5 hanggang 10 banong conversations bawat araw. 11 a.m. hanggang 12 p.m. Appointment Setting. I-convert ang conversations sa meetings. Mga gawain, mag-schedule ng financial checkup, mag-confirm ng meeting schedule, mag-send ng calendar invite, at i-qualify ang prospects. Target, 2 hanggang 3 appointments bawat araw. 1 p.m. hanggang 3 p.m. Client Meetings at Financial Needs Analysis. Ito ang discovery stage. Mga gawain, discovery conversation, financial checkup, pag-identify ng goals ng client, pag-assess ng financial risks. Outcome, makagawa ng tamang financial solution para sa totoong pangangailangan ng client. Matapos ng 2015, pura na inyong emosyon.
Itutuloy na natin ang 3 p.m. hanggang 5 p.m. Presentation at closing. Mga gawain. I-present ang financial plan, i-explain ang protection strategies, sagutin ang objections, at i-guide ang client sa decision. Goal. Tulungan ang client na makagawa ng responsableng financial decision. 5 p.m. hanggang 6 p.m. Administrative tasks at follow-up. Mga halimbawa, application submission, pag-update ng CRM, pag-send ng client summary, policy follow-up, at pag-schedule ng next appointments. Outcome. Organized at efficient ang workflow. Para hindi naiipon ang trabaho at hindi nasasayang ang oras kinabukasan. Section 4. Lead Generation Strategies. Ang successful advisor ay hindi umaasa sa iisang source ng leads. Multiple lead sources. Personal network, kaibigan, kamag-anak, kakilala. Social media, educational posts at engagement. Professional network, business owners at professionals. Corporate engagements, financial wellness seminars, at client referrals, pinakamalakas na source ng bagong clients. Golden question. May kakilala po ba kayo na maaring matulungan din natin sa financial planning? Section 5. Appointment Setting Script. Ang goal ay hindi agad magbenta. Ang goal ay makapag-schedule ng meeting. Sample script. Hi name, tumutulong ako ngayon sa mga professionals na i-review ang kanilang financial protection at long-term plans. Gusto kitang bigyan ng quick financial check-up. Walang obligation. Available ka ba for a short meeting this week? Clarity to closing. Sa presentation, tandaan ang 5 parts. Understand goals, identify gaps, explain solution, highlight long-term value, and guide the decision. Huwag mag-overload ng information. Focus on clarity. Sa closing, hindi ito pamimilit. Ito ay pagtulong sa client gumawa ng tamang financial decision. At sa admin tasks, mag-set ng specific time. Huwag hayaang palitan ng admin work ang prospecting time. Para sa weekly targets ng top advisors, 50 hanggang 60 prospect conversations, 10 hanggang 15 appointments, 5 hanggang 8 presentations, at 2 hanggang 4 closures. Consistency ang susi. Practical activity. Una, gumawa ng sariling daily schedule. Pangalawa, tukuyin ang top 3 lead generation sources mo. Pangatlo, mag-schedule ng prospecting activities for the next 5 days. At pang-apat, i-track ang results. Tandaan, what gets measured gets improved. Ang success sa financial advisory ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng discipline, structure, at consistency. Ngayon, i-type sa chat, isa akong disiplinadong financial advisor.